Posible ba talagang salakayin ng China ang Australia? Sa unang tingin, parang imposibleng mangyari ito. Pero kung susuriin natin ng mabuti ang kasaysayan at kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific, maaaring hindi ito isang malayong posibilidad. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng China at Australia, lalo na pagdating sa ekonomiya at militar. Mula sa trade war hanggang sa agresibong pagpapalawak ng China sa South China Sea, patuloy ang lumalalang hidwaan ng dalawang bansa. Sa pagtaas ng tensyon sa Taiwan, maraming Australiano ang nagtatanong, kami na ba ang susunod? Hindi ito basta-basta takot lamang. Maraming eksperto ang nababahala na maaaring madamay ang Australia sa isang digmaan sa pagitan ng US at China. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring maging target mismo ang Australia. Ang China ay may kakayahang militar, sapat na tauhan at matinding motibasyon upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang tanong, kaya bang ipagtanggol ng Australia ang sarili nito laban sa isang mas malakas na pwersa gaya ng China? Upang mas maunawaan ang panganib, kailangang balikan natin kung paano nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mabilis na lumakas ang militar ng China nitong mga nakarang dekada. Ang kanilang pagtatayo ng mga artificial islands sa South China Sea ay nagdulot ng pangamba sa mga kalapit na bansa, lalo na sa Australia. Noong 2020, lalong lumala ang sitwasyon ng magkaroon ng trade war sa pagitan ng Australia at China matapos batikusin ng Australia ang China tungkol sa pinagmulan ng COVID-19 pandemic. Bilang ganti, pinarusahan ng Beijing ang mga industriya ng agrikultura at bakal ng Australia, pero hindi ito natinag. Sa halip, mas pinagtibay ng Australia ang depensa nito dahil alam nitong ang alyansa nito sa US ay maaaring humila rito sa anumang labanan laban sa China. Ang Taiwan ang pinakamalaking flashpoint sa tensyon na ito. Ayon kay Ross Babbage, isang defense expert, may 50% posibilidad na madamay ang Australia sa isang digmaan sa pagitan ng China at US sa loob ng susunod na mga 5 taon. Desidido si Xi Jinping na sakupin ng Taiwan na kanyang itinuring na isang mahalagang bahagi ng kanyang pamana bilang leader. Bagamat sinasabi niyang mas gusto niyang mapayapang muling pag-iisa ng isla sa mainland China, malinaw sa kanyang military build-up na hindi niya inaalis ang posibilidad ng isang marahas na pagsakop. Kung ang China ay magpapadala ng mga pag-atake sa Australia, hindi lang mga base militar ang maaring maging target. Maaring atakihin din ang mga infrastruktura ng sibilyan, isagawa ang mga cyber attacks at gamitin ang mga sleeper cells upang maghasik ng kaguluhan. Ngunit posible nga ba ang isang ganap na pagsakop? Ayon sa ilang eksperto, bagamat mukhang malayo ito, hindi ito maaaring isang tabi ng tuluyan. Kung walang tulong ng US ay maaaring mahirapan ang Australia na ipagtanggol ang sarili nito laban sa isang napakalakas na kalaban gaya ng China. Gayunpaman, tulad ng nakikita natin sa Ukraine, hindi palaging nananalo ang mas malaking hukbo sa papel. Mahalaga ang estratehiya, depensa at suporta mula sa iba pang mga bansa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng mga air raid ang Japan sa hilagang bahagi ng Australia, ngunit hindi sila nagtangkang lusubin ang buong bansa. Bakit? Dahil napakalawak ng Australia at ang kabisera nitong Canberra ay libo-libong kilometro ang layo mula sa posibleng invasion sites. At ganito pa rin ang sitwasyon magpasa hanggang ngayon. Ngunit may isang teorya na maaaring subukang sakupin ng China ang hilagang bahagi ng Australia. Bakit? May ilang posibleng dahilan. Una, ito'y maaaring magbigay sa China ng alternatibong ruta sa paglalayag kung sakaling maharangan ng Strait of Malacca, isang napakahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Ang paghawak sa hilagang Australia ay maaaring magbigay sa China ng akses sa iba pang daanan sa pagitan ng Indonesia at South China Sea. Pangalawa, maraming mahalagang likas na yaman sa Western Australia, kabilang ng iron ore, rare earth elements, langis at natural gas, mga bagay na kailangan ng China. Kung magtatagumpay ang China sa pagsakop sa bahaging ito ng Australia, maring masiguro nito ang patuloy na pagdaloy ng mga mahalagang mineral at enerhiya na kakailanganin nito sa panahon ng matagalang digmaan. Kung susuriin ang lakas ng militar ng dalawang bansa, walang duda na dehado ang Australia. Mayroon lamang itong humigit kumulang 58,000 active duty personnels kumpara sa 2 milyong sundalo ng China.
Sa bilang ng mga barko, ang China ay may 427 naval vessels habang ang Australia ay may 36 lamang. Sa Air Force naman, may 3,377 military aircraft ang China, samantalang ang Australia ay may 447 lamang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa bilang. Ang tanong ay kung kaya bang mapanatili ng China ang isang military operation ng napakalayo mula sa mainland nito. Isang malaking hamon ito para sa China. Sa kasaysayan, hindi kilala ang China bilang isang bansang may malawak na naval power tulad ng US or UK. Para mapasakamay ang Australia, kakailanganin ng China na magtayo ng isang napakalaking supply chain sa pagitan ng China at Australia. Isang napakahirap gawin lalo na kung kokontrolin ng US at mga kalyado nito ang karagatan. Sa digmaan sa Ukraine, nakita natin kung paano nabigo ang Russia na mabilis na sakupin ang Kiev dahil sa mahinang supply chain. Kung gano'n ang nangyari sa Russia, paano pa kaya ang China na may mas malayong distansyang tatahakin patungo sa Australia? Isa pang hadlang ay ang Indonesia. Hindi madaling daanan ng China ang himpapawid o karagatan ng Indonesia papuntang Australia nang walang matinding backlash mula sa pandaigdigang komunidad. Kung ipipilit ito ng China, maring lalo lamang nitong itinutulak na gawing kalaban ng mga bansang nasa rehiyon. Bukod pa rito, ang US at Australia ay may matibay na alyansa. Kung sakaling umatake ang China, paniguradong sasali ang US sa labanan na lalong magpapahirap sa plano ng China. Ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, Guam at Australia mismo ay magiging malaking balakid para sa anumang agresyon mula sa China. Bagamat maaaring hindi isang buong pagsakop ang pinakakumbinsing banta, malinaw na ang China ay patuloy na lumalakas at nagiging mas agresibo. Kaya naman nag-i-invest ng Australia sa mas mga advanced na armas tulad ng Tomahawk cruise missiles, HIMARS at F-35 fighter jets. Ngunit ayon kay Babbage, hindi pa rin sapat ang mga ito upang tuluyang maprotektahan ang bansa mula sa isang malawakang gyera. Ang pinakamalaking tanong ngayon ay handa na ba ang Australia sa isang posibleng digmaan sa China sa loob ng mga susunod na dekada? Kung hindi, ano pa ang dapat gawin upang matiyak na hindi ito madaling mabuwag sa harap ng isang lumalakas na kapangyarihan sa Asia? Ano sa tingin nyo, kaibigan? Handa na ba ang Australia sa isang posibleng gyera laban sa China? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga opinyon at huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe na din para sa mas marami pang malalimang military analysis mula sa mga eksperto. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood, kaibigan.